Praise God na merong dahilan po, hindi ko alam, baka iba sa inyo nagtataka, nagtatanong, bakit hindi na umaten si Pastor Derek dito sa church? Lalo ng first month, second month. Meron pong dahilan na alam ko na merong ituturo sa akin ng Panginoon during that time. At alam ko na merong ituturo din ang Diyos sa church kapag wala ang pastor ninyo. So may tinuro sa akin ng Panginoon sa loob ng 3 buwan na yon, at yun po ang pag-aaralan po natin ngayon. Although, parang tempted na ako na pag-usapan natin yung mga pinag-uusapan sa politika ngayon para magkaroon ng sense. Kasi yun lagi yung balita. Okay, pero hindi po muna natin yun pag-aaralan kasi first Sunday ko nang pagbabalik. So, hayaan yung ikwento ko sa inyo kung anong ginawa ng Panginoon sa akin, sa family ko during that 3 months. Okay, so, ulitin ko po, yung 3 months na yon ay sabbatical. Galing po siya sa word na Sabbath. Okay? Galing sa word na Sabbath, ang ibig sabihin ay rest o pahinga. Based sa ika-4 sa 10 Commandments. Di ba? Sabi doon na honor the Sabbath day to make it holy. Na 6 na araw kayo magtrabaho. Yung isang araw sa isang linggo ay ilaan ninyo sa pahinga, ilaan ninyo sa pagsamba sa Panginoon. So, Sabbath, at least once in 7 days, o kaya ilang araw sa loob ng isang taon, o sa case ko, ay 3 buwan after 7 years. Pero karaniwan po sa mga pastors, mga missionaries, na iba ay higit pa sa 3 buwan, 6 months or 1 year sa mga missionaries na nasa field. First observation ko, marami pong pastor ang hindi sa sabbatical leave sa church nila. Meron po akong mga kilala, 12 years na, 20 years na dire-diretso yung kanilang pagkapastor na hindi man lang sila nagpahinga ng ilang buwan. Naniniwala po ako na may kinalaman dito yung nakalakihan nating kultura at tradisyon sa church, na parang minsan we feel na parang nakaka-guilty kapag pag nagpapahinga. Kapag hindi ka active sa ministry, kapag wala kang ginagawa, parang feeling ng iba na hindi ka spiritual, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, nabawasan na yung commitment mo. And at the same time, nandun din yung problema sa puso ng mga pastor na meron kaming struggle. We struggle kapag mag-i-step kami outside of the ministry. Okay? So yung i-share ko po sa inyo ngayon ay 4 na aral na itinuro sa akin ng Panginoon. 4 lang ito. So, kung iisa-isahin ko lahat, ay magreklamo na kayo at so ayokong samantalahin yung mahabang oras para i-share yon. So, 4 lang na I hope na matutunan din ninyo. Hindi lang ngayon, kundi yung bang i-apply din ninyo na mailagay na ninyo sa kalendaryo ninyo na meron kayo talaga naka-schedule na pahinga. Hindi lang yung kapag wala na kayong gagawin. Okay? So, share ko po sa inyo yung una. Number 1, ay may kinalaman po sa intimacy. Intimacy in my relationship with God and my family is more important than success in my work or ministry. Sabay-sabay nga po natin basahin sa Tagalog. Ito sa Tagalog. 1, 2, 3. Higit na mahalaga ang malapit at mainit na relasyon sa Diyos at sa ibang tao kaysa sa tagumpay sa trabaho o ministeryo. Alam natin yun. We already know that. So yung share ko po ngayon, mga lessons na hindi yung nung ko lang natutunan. Kundi natin na tinuturo ko na rin naman yun sa church eh. Pero ito yung time na nag-sabbatical ako tapos walang sa ministry, walang ginagawang trabaho, walang ginagawang ministeryo, anong sinasabi sa akin ng Panginoon? And alam natin na pinakamahalaga sa lahat ang relasyon natin sa Diyos. Ang pinakamahalagang relasyon natin sa tao ay yung relasyon natin sa pamilya natin at hindi yung relasyon natin sa mga katrabaho o kasama sa ministeryo. Alam natin yun, pero nandun yung maling paniniwala natin na iniisip natin na yung parang yung buhay natin, yung kasiyahan natin ay kinukuha natin doon sa mga accomplishments o yung mga achievements natin sa trabaho. Yung bang tingnan niyo to kapag merong isang tao, halimbawa nag-post sa Facebook, nabalitaan ninyo na nagpa-prosper yung kanyang business o kaya ay malaki yung o mataas yung award na nakuha sa school,
Di ba minsan inisip natin na, ay, natutuwa sa kanya si Lord. Bine-bless siya ni Lord. Tama? Wow, mapalad ka kapatid. Mukhang tuwan-tuwa sa iyo sa Panginoon at ang Panginoon at binigyan ka ng ganong favor. Pero bakit natin naiisip yon? Alam ba natin kung anong klaseng relasyon meron ang tao na yon sa Diyos? Kung mayaman nga siya, kung high honors nga siya sa school, hindi ibig sabihin na okay ang relationship niya kay God. Okay, halimbawa, nung kami nasa Singapore, nag-post ng picture yung kapatid ko, magkakasama kami, and masaya. Tapos meron ako isang FB friend na nag-comment doon na, wow, blessed naman, o kaya masaya, parang blessed naman ang parents ninyo. Sa isip-isip ko, paano niya kaya nasabi na natutuwa yung parents namin? Dahil nakita niya na kami ay nakapag-Singapore. Di ba? Alam ba niya kung anong klaseng relasyon meron kami sa aming magulang? And ganun din sa ministry. Kapag makakita po tayo ng, halimbawa, pastor, lagi ninyong naririnig, tumatayo sa harap, tapos, syempre, ang naririnig nyo ay puro mga biblical, spiritual na bagay, o kaya yung mga nag-song lead dito, active sa ministry, nagtuturo ng Bible study, palaging uma-attend sa prayer meeting, ano iniisip natin? Ay, mature na yung pastor namin, di ba? Sobrang spiritual niya. Pero bakit natin naiisip yon? Yung mga tumatayo ba dito sa harap natin, alam natin kung ano talaga yung klaseng relasyon na meron sila sa Diyos? Malay natin, kung mula Lunes hanggang Sabado, kung walang inatupag yung mga yan, kundi manood ng TV, mag-Facebook, or maybe they are addicted sa pornography. So, madalas po sa atin, we evaluate yung spirituality ng isang tao base sa achievement or accomplishment sa trabaho o sa ministry. Pero hindi po yon ang itinuturo ng Biblia. Ano tinuturo ng Bible? Naalala niyo yung story ni Martha at ni Maria? Magkapatid. Minsan dinalaw sila ni Jesus kasama yung mga disciples niya. Tapos doon sila maghahapunan. So, itong si Martha, talagang excited na excited. Yes, dumalaw sa amin si Jesus. Maghahanda ako ng pinakamasarap na chicken adobo. Okay, so naganda siya. Tapos habang pagod na pagod siya, yung init-init ng panahon, so pawis na pawis siya, pagod na siya. Tapos nakita niya yung kapatid niya na si Maria na nakaupo sa paanan ni Jesus. Uupo-upo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa turo ni Jesus. Itong si Martha, nakalata na. Aba? Pumunta niya si Jesus ang sabi, Guro, hindi mo nakikita na hirap ako dito sa kakagayak ng hapunan ninyo. Samantalang yung kapatid ko, uupo-upo lang at nakikinig dyan. Sabihin nyo nga, natulungan ako. Ano sabi ni Jesus? Luke chapter 10, verse 41 and 42. Anong sabi niya? Martha, Martha, abalang-abala ka sa maraming bagay. Pero isang bagay lang ang kailangan. At ito ang ginawa ng iyong kapatid na si Maria. At hindi ito kukuhanin sa kanya. Anong sinabi doon ni Jesus? Martha, ay siyang tinuturo din sa akin ng Panginoon. Mas mahalaga ang relasyon sa akin kaysa sa pagtatrabaho para sa akin. Paano ko natutunan yun? Meron po ako isang na-develop na hobby. Sana magpatuloy kahit ngayong wala na ako sabbatical. Tinry ko na mag-bike. Yung malayo naman. So may time na nakating ako sa Bustos, Plaridel. Nakita ko si Kuya Nelson. May time naman na punta ako sa looban sa yung papuntang Pulila na, yung bukid doon. And then enjoy ko yung time na yon na mag-isa lang. Tapos, syempre dating yung time, ang layo-layo na, tapos nakakapagod. So, hinto muna ako. May nakita ako isang lugar na merong puno sa tabi. So, naupo ako doon and nagbasa ako ng Bible. And from the Psalms. And habang nagbabasa ng Bible, nakita ko yung creation ni God. And narinig ko na nagsasalita siya sa akin na sinasabi niya na ako ang lumikha ng lahat ng ito. At nilikha ko ito para ma-enjoy mo. Isipin niyo yun, wala akong binayaran. Siyempre, nung travel kami sa Singapore, ay
na-enjoy ko din yung magagandang nilikha ng Diyos doon or even human creation. Kaso magastos. Yun. Pero yung kapatid ko naman ang gumastos din. So, wala din akong binayaran. Pero itong time na to na I can go anywhere, nag-bike ako, nangusap sa akin ng Panginoon at sinabi niya sa akin na ganito kita kamahal, anak. Isang beses pa sa Tagaytay, matend ako ng 3 days na retreat. Sabi ng facilitator doon na mag-spend kami ng mahabang time na kaming dalawa lang ni God. So naupo ako sa isang bench, tapos nilid ako ni Lord na yung mahiga. Tapos, syempre medyo mataas yung Tagaytay, tapos medyo mababa yung tingin sa ulap. So nakita ko yung ulap na hindi ko alam kung, hindi ko pa na-experience yun. Na nakita ko yung ulap na parang ang bababa, tapos yung dahan-dahan siya na gumagalaw. And yung simple joy na parang isang bata na na-enjoy yung creation ni God. Tapos sinasabi sa akin ng Panginoon na ganito kita kamahal, anak. And then pinapaalala ni Lord kung gaano kalaki yung love niya sa akin, kung gaano yung desire niya na ako ay mag-spend ng oras para sa Kanya. And so I enjoy yung every time I communicate with God, na ipag-usap sa Diyos, kinakausap ng Diyos. And yun po yung isang benefit sa akin nung sabbatical. Wala akong ibang inaalala. Walang mga to-do list na kailangan matapos ko to ngayong araw na to, kailangan bukas tapos ito, kailangan magbasa ako ng Bible kasi magpe-preach ako kailangan pag-aralan yun Wala yung ganun. You just enjoy yung sweet moment of prayer with God. And kapag ang puso ko ay punong-puno ng pagmamahal na galing sa Diyos, ano yung natural nun? Diba? Nag-overflow yon para naman may pakita ko yung love na yon sa family ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. So, ito yung time na, syempre, mas marami kaming oras na mag-asawa. Mas marami kaming time na mag-date. Mas marami kaming time na mag-usap. Mas marami kaming time na mas maging romantic sa isa't isa. And, ito yung time na 8 years na kami, almost 8 years na kami na kasal. Siyempre, dumadating yung time na yung paulit-ulit sa relationship, andun yung mga tension. Pero ito yung time na, dahil mas marami kaming oras sa isa't isa, na nirkindle ni Lord yung love sa heart namin. Okay? Not perfectly. May time na nag-aaway pa rin kami. Minsan hindi kami nagkikibuan kasi may mga misunderstanding kami. Pero may ginawa ang Diyos sa relasyon namin. And sa mga bata, nung ako po ay hindi pa nagbabakasyon, siyempre minsan may time na it's a long day sa ministry, pagdating sa bahay, excited na excited yung mga anak ko na talagang sasampahan ako. Dito na si Daddy. Ako, parang pagod na, wala na yung energy ko na kahit gusto nila makipaglaro, parang hindi ko na ma-feel. So ito yung time na mas marami kaming time na maglaro ng mga bata and I enjoy my kids. Na nasabi ko talaga na ang mga anak ko ay regalo ng Diyos sa amin. So, tinuro sa akin ng Panginoon that intimacy in my relationship with God and with my family is more important than my ministry sa church. Hayaan niyo pong mag-sink in yun. And so yung anong lesson ang tuturo sa atin ng Panginoon? Tanungin po ninyo sarili ninyo. Mainam nandito kayo at nakapagpahinga kayo. Yung iba, hindi na makapagpahinga. Kahit linggo, nagtatrabaho. Kahit linggo, bukas yung tindahan nila. Parang hirap na hirap sila na magbigay na isang araw para magpahinga at sumamba sa Panginoon. I praise God, nandito kayo nakikinig ng salita niya. And I hope nagiging restful sa inyo yung pagdalo sa ating worship service. At naramdaman niyo yung resting in the presence of God. Pero tanungin din ninyo yung sarili ninyo. Tanungin ninyo yung puso ninyo. Pagdating ng araw ng bukas, mabalik ka sa trabaho, mabalik ka sa pag-aaral. Na-enjoy mo ba yung relationship mo sa Diyos? And not just Sunday. It's every day. Nasasabi ka ba na makinig sa Kanya through His Word? Nasasabi ka ba na pakinggan kung ano yung
sasabihin niya sa iyo, nasasabi ka ba na nakausapin siya? O lahat ng oras mo, lahat ng energy mo, lahat ng lakas mo ay naubos na sa pagtatrabaho. Anong mas mahalaga? In terms of your family, how's your relationship with God? How's your relationship with your family? Kamusta kayong mag-asawa? Nag-uusap pa ba kayo? O lagi ninyong dinadahilan, ang dami kasing trabaho ang dami kasing kailangan gawin So wala na kayong oras sa isa't isa. Nagde-date pa ba kayo? And how's your sex life? Pati yung romance ninyo, yung physical intimacy ninyo, wala na rin. Kasi pag makita kayo, sobrang pagod na kayo. Lahat ng energy ninyo, ibinost na ninyo sa trabaho at wala nang natira para sa asawa ninyo o sa mga anak ninyo. So anong pinaniniwalaan ninyo? Mas mahalaga ba ang relasyon sa Diyos at sa pamilya? O mas mahalaga ang trabaho? At kahit pagtatrabaho para sa Panginoon sa ministerya. Yun po yung lesson number 1. Okay? Number 2. Ito yung pangalawa. May kinalaman naman sa identity. Babasahin ko po sa inyo. My identity is anchored in my relationship with Jesus, not in my performance at work or ministry. Sa Tagalog, basahin po natin sabay-sabay. Ang halaga ng pagkatao ko ay nakakabit sa relasyon ko kay Jesus. Hindi sa husay ko sa pagtatrabaho o sa ministeryo. Madaling sabihin natin na si Jesus ang lahat-lahat sa akin. Jesus is my everything. Christ is my all. Pero practically speaking, every day, yung araw-araw, evaluate ninyo, paano natin tinitingnan ang sarili natin? Anong halaga ang inilalagay natin sa identity natin o pagkatao natin o sa ibang tao? Kapag nakikita natin yung ibang tao, paano natin sila ine-evaluate? Di ba karaniwan, ine-evaluate natin yung mga tao based sa katayuan nila sa lipunan or yung accomplishments nila? Halimbawa sa trabaho, pag nakita kayo ng isang engineer, saka isang karpentero, di ba? Ang tingin natin, wow, engineer yan. Pagka karpentero lang yan. Kapag nalaman natin na yung isang tao ay merong 6-figure na salary, wow! Di ba? Big time. Di ba? Pag may kilala tayo na minimum wage earner lang, o baka kayo yun, di ba ang feeling ninyo na ang liit-liit ng tingin natin sa sarili natin. Okay, pagdating sa ministry, kapag, syempre pa nagkikita-kita yung mga pastors, tapos nalaman ko na yung isang pastor ay, ang members niya ay 1,000. Wow! Mega church pastor. Tapos, ako ay, medyo madami din, pero kung ikukumpara dun sa, parang medyo small time lang. So, anong tendency sa akin? Ang tendency, kapag kasama ko yung mga pastor na maliliit yung church, I feel good about myself. Parang mas mataas yung tingin ko sa sarili ko. Pero pag ang kasama ko naman ay mga big time, ay nandun yung struggle ko. So, andun yung, bakit ganon? Kasi, sa puso natin, hindi talaga natin pinaniniwalaan yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa totoong identity natin kay Kristo. Balikan natin pinag-aralan natin sa Colossians. Babasahin ko po sa inyo. Colossians 2:9. So, you are also complete through your union with Christ. Ibig sabihin, dahil nasa si Kristo, it doesn't matter kung malaking sweldo mo o maliit yung sweldo mo. It doesn't matter kung mataas yung posisyon mo o baba yung posisyon mo. It doesn't matter kung malaking influence mo sa ministry o mababa yung influence mo sa ministry. Ang relasyon mo kay Kristo ang pinakamahalaga, hindi yung katayuan mo sa buhay o kung ano ang klase ng pagtingin sa iyo ng mga tao. Colossians 3:10 o 11. In this new life, dahil ikaw ay na kay Kristo, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile. Hindi ibig sabihin ang Amerikano ay mas superior kaysa mga Pilipino. Circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free,
Christ is all that matters. Hindi posisyon mo sa trabaho ang mahalaga, kundi ang posisyon mo kay Kristo. Hindi ang dami ng pera ko ang mahalaga, kundi yung yaman ko na kay Kristo. Hindi yung pagtingin ng ibang tao, pagtingin ko sa sarili ko ang mahalaga, kundi yung pagtingin ng Diyos sa akin dahil kay Kristo. Kailangan pong na humiwalay tayo sa work or ministry para makita natin kung saan natin ikinakabit ang identity natin. Nasanay ako na tawagin na pastor. And so, struggle namin mga pastor ay tingnan na ang identity namin ay pastor. Pero tinuro sa akin ng Panginoon, hindi yon ang primary identity ko. Pastor man ako o hindi, pastor ka man o hindi, ang primary identity natin ay ang relasyon natin kay Kristo. Hindi rin, tinuro din sa akin ng Panginoon, nung time na yon na 3 months, wala akong pastoral ministry, walang preaching, walang teaching. Pinakita sa akin ng Panginoon na mag-enjoy ako, I will still feel secure, satisfied, significant, kahit maraming oras na nandun ako sa bahay, gumagawa ng gawaing bahay, mga ordinaryong bagay. And nung first one week or 2 weeks, sanay ako na nagli-lead ng worship service natin. So, inassign ko muna yun kina Robin, kina Pastor Marlon. At yun yung temptation sa akin. First Sunday, na parang it takes, tawagan sila na okay na ba ang lahat, na okay na ba, may magpipitch na ba, okay na ba yung sunod-sunod. Talagang hawak-hawak ko yung cellphone ko, kumustahin ko kaya si Robin, Robin, ayos na ba lahat? And then God reminded me na, hindi ka pastor ngayon, na to just find yung security ko. Hindi ako mag-aalala. I can trust everything to God kahit wala akong ginagawa sa ministry. And it's a struggle sa akin na paniwalaan na kahit hindi ako at work sa church, God is always at work in this church. Paano pa ako tinuruan ng Panginoon na may kinalaman doon? Ang plan ko talaga, kaya March 18 yung end ng sabbatical ko. Kasi yung last 7 days or 10 days, ay pupunta po ako sa US para umattend ng Together for the Gospel Conference. So alam ng iba yon kasi I try to raise prayer partners, financial partners. And then so March 5 yata yon. Siyempre, kailangan ko kumuha ng visa. So nag-apply ako ng visa. So punta ako March 5, i-interviewin ng consul, dala-dala ko lahat ng dokumento na kailangan patunayan ko para masabi na I'm qualified. Pwede akong bigyan ng visa. May recommendation galing sa seminary, may recommendation galing sa ABCOP. Yeah? So, dala ko lahat yung patunay na ako ay hindi magti-TNT sa Amerika. At ako'y babalik. Kasi meron akong family dito, meron akong church na pinagpapastoran dito. So, in-interview ako ng consul, Amerikano. Ako ay Pilipino. Tinanong niya kung anong gagawin ko doon. Sinabi ko. Tinanong niya kung anong trabaho ko. Sinabi ko, ako'y pastor. Tinanong niya kung magkano ang sweldo ko. Sinabi ko, magkano support na tinatanggap ko. Tinanong niya kung paano ko i-finance yung trip na yun kasi medyo magastos. So sinabi ko na mayroong mga magsusupport sa akin. Tapos maya-maya sabi niya, I'm sorry, you're not qualified to go to the US at this time. Galit ko lang sa mga Amerikano nung sa inyo na ang Amerika. Okay. Kami mga Pilipino, kayo pumupunta kayo dito, kami ayaw nyo papuntahin dyan, di ba? Punta kayo dito, wala kayong visa. And then, binalita ko sa kapatid ko yung nangyari. Nasamahan kasi ko ni Derwin dapat sa US para ipasyal din ako doon. So, sabi ko sa kanya, medyo pigil na yung luha ko. Talagang tinataas ko yung luha ko. Ayaw kong umiyak. Makita ko ng kapatid ko, naiyak para lang. Na-reject lang naman yung application ko ng visa. It's no big deal. Pero,
Pangalawang beses ko lang po na ma-experience yung rejection na yun sa buong buhay ko. Ang una ay yung binrake ako ng girlfriend ko nung high school. Okay, sa isa ko na ikukwento yan. 2 beses pa lang. So, malaking impact sa akin nun. So, sinabi ko sa kapatid ko, wala eh. Sabi sa akin ni Darwin, Singapore na lang tayo. Okay? Hindi ko alam kung nabigla siya o ano. So, pinangatawa na naman niya, kaya kami nag-Singapore. Sabi ko, wala akong budget eh. Kasi nagpagawa kayong bahay, talagang sagad to the bones na yung budget namin. So, sabi niya, ako na nang bahala, kuya. So, yun. So, punta kami ng Singapore. Tapos, syempre, ang kapatid ko ay medyo mas lamang ng konti sa akin pagdating sa monthly income. Okay? Konti lang. So, may isang beses na pag nakakita kasi ng sale yun eh. Kaya parang magnet yung sale. Parang talagang hinahatak papasok dun sa... may Levi's store doon, birang mag-sale ng Levi's. Wala si Darwin. So, huwag mong sasabihin, ha? Okay. Di pumasok siya doon. Tapos, sale. So, malaking discount. Pero, yung presyo na yun, feeling ko, hindi pa rin sale. Para sa akin, kahit ba malaking discount, mahal pa rin. Pero, naramdaman ko na ba? Mukhang masarap magkaroon ng Levi's na pantalon. Kasi may Levi's ako dati. 2 yata. Pero nabili ko sa World Vision. Yung pinang-re-relief yata yun, na medyo may, so maliit na presyo lang. Pero Levi's, so masarap talaga sa so parang gusto ko magkaroon ng bago. So sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, gusto mo? Ayokong sumagot kasi nahiya na ako na dami niya ng ginastos para sa akin. May mga binigay na nga siya. So okay lang kahit hindi niya ako bili. Pero nag-struggle yung heart ko na yung pag gustong bumili na hindi ako makabili. Wala akong mailabas eh. Kung maglabas man ako, ay mag-report ako sa asawa ko, yari ako. Okay, so lumabas na lang ako ng store. And then yung time na yon may naramdaman ako na I don't like yung feeling na yon na parang lumiit yung tingin ko na ibinase ko yung identity ko sa purchasing power ko. And then time na yon, nag-pray ako, pinalala sa akin ng Panginoon na your identity is based not on your purchasing power o kung anong tatak ng suot mo, kundi sa relasyon mo sa aking anak na si Kristo. Purihin ang Panginoon. So, wala akong Levi's. Pero okay lang. Hindi kasi inulit ni Derwin yung tanong niya eh. So, sa inyo, anong question ninyo? Anong dapat na itanong ninyo sa sarili ninyo? Meron sa inyo, housewife? Meron sa inyo siguro, nagtatrabaho kayo dati, malaki kinikita, pero ngayon, nasa bahay na kayo. Parang ang baba na ng tingin ninyo sa sarili ninyo. Parang wala nang value. Ganito lang gagawin ko, mag-aalaga ng bata, magpapalit ng diaper, maglalaba, maghugas ng pinggan. Tandaan ninyo na hindi sa laki ng kinikita ninyo, ang identity ninyo, ang significance ninyo, ang value ninyo, kundi sa relasyon ninyo kay Kristo. And then kahit sa ministry, maaaring gusto ninyong gawin yung ginagawa ng mga pastor, mga leaders, pero sa tingin ninyo, hindi kayo ganun ka-capable para gawin yon. Tandaan ninyo na yung pagtingin sa inyo ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nakadepende sa laki ng ginagawa nyo para sa Kanya. Ginawa na ni Jesus ang lahat para sa atin to secure our perfect relationship with God. Kaya yun po yung magandang balita. Kailangan talagang magpahinga para matutunan yon. Okay? So pangatlo ay humility. So meron pa akong 2. Pangatlo, humility. Because it is all by the grace of God, success in work or ministry must not produce pride, but humility in my heart. Sa Tagalog, sabay-sabay po nating basahin. Dahil lahat sa buhay ko ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos
Anumang tagumpay sa trabaho o ministeryo ay hindi dapat magdulot ng pagmamataas, kundi pagpapakumbaba sa puso ko. So yung kanina binanggit ko na kapag maliit ang kita mo, kaya hindi masyadong significant yung ginagawa mo, di ba? Ang baba ng tingin natin sa sarili natin. O, tingin natin sa ibang tao. Ang kabaligtaran naman ito, kapag nakikita natin na marami tayong possessions, marami tayong na-achieve, maganda ng takbo ng business natin, malaki na yung income, mataas na yung position sa trabaho, mataas na yung position sa leadership sa ministry, marami na tayong na-achieve, marami kang awards sa school, mataas yung honor na nakuha mo, di ba? Ang tumataas yung tingin natin sa sarili natin. Nararamdaman natin yung pride kapag ipinalalagay natin na yung mga magandang nangyayari sa buhay natin, yung mga magandang bagay na meron tayo, o yung mga magandang bagay na nangyayari sa anak natin o sa ibang tao, nasasabihin natin na nangyari yan dahil sa akin. Nangyari yan dahil sa pagsisikap ko. Nangyari yan dahil pinagtrabahuhan ko yan. Nangyari yan dahil pinagpaguran ko yan. Nawawala na sa eksena ng lahat ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Ang lakas natin, ang talino natin, ang diskarte natin, lahat yon ay regalo ng Diyos sa atin. And then, we feel, naramdaman natin, na-develop yung humility na yon sa heart natin kapag inaamin natin na anumang magandang nangyayari sa atin, anumang magandang nangyayari sa church or sa ministry, ay dahil sa biyaya ng Diyos. At kailangan ko po na lumabas doon sa ministry para mas ituro sa akin ng Panginoon na yung may mga times na nararamdaman ko, hindi ko sinasabi sa inyo kasi gusto ko na ipakita na ako ay humble, pero nandun yung pride sa heart na kapag may maganda nangyayari, kapag may mga naging magandang resulta sa ministry, na yung maisip ko na dahil sa akin yan, dahil inisip ko yan, dahil pinagtrabahoan ko yan, dahil akong leader ng church. And I don't like that feeling. Alam ko it's sinful. Alam ko it's self-centered. Hindi glorifying kay God. Na yung glory ay kinukuha ko na dapat ay para sa Diyos. So ito yung time na wala ako sa ministry. Wala akong ipagmamalaki na achievement sa ministry. Wala akong ipagmamalaki na ginagawa ko sa ministry. Pero even when I am not at work in this church, God humbled me at pinakita niya na He is always at work in this church. Na tinuro sa akin ng Panginoon na lahat ng tinanggap ko sa buhay, lahat ng maganda nangyayari sa akin sa buhay, lahat ng maganda nangyayari sa church ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Lahat, 100%. Meron na po kaming sariling bahay ngayon. Hindi na po kami nag-renta ng apartment. So kung gusto po ninyong makita, ay puntahan naman ninyo kami. Okay? So hindi ko papakita yung picture. Sariling bahay po namin yon. And merong mga members na nabalitaan na tapos may ibang reaction, ay, nagkakabahay pala ang pastor. Okay? Kaya medyo dumami na yung gustong magpastor. Kaya gusto ko lang po ikwento na ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Nung ako ay nagtrabaho po ako sa San Miguel for 4 years. So 8 years ago, nung ako ay nag-resign, meron naman ako naipon na kaunti. Pero, isipin ninyo, nung time na yon, na bago ako mag-resign, nag-offer yung San Miguel Corporation ng company-wide na early retirement program. Okay, then nag-apply ako. Isipin niyo, nag-resign ako na meron akong tinanggap na retirement package from the company. So itinabi ko yon, invest ko yon, biyaya ng Panginoon kasi hindi ko naman may ipon yun eh. Kahit nga siguro 8 years o 10 years ako nagtrabaho bago ako mag-ministry, hindi ko may ipon yon. And then, so kinasal kami mag-asawa, meron din siyang naipon. So syempre, magkasama na yung pera namin. And then syempre, gusto namin magkaroon ng sariling bahay para hindi na kami nangungupahan. So ininvest namin yung pera na yon. Kumikita naman, yung mga ilang buwan. Pero bago mag 1-year-old si Daniel, yung kaibigan ko nakausap ko doon sa investment na yon, lumapit sa akin, pinuntahan kami,
At sinabi na yung pera namin ay wala na. Hindi na namin makukuha. So, merong nanloko dun sa investment namin. Wala. Ang natira na lang sa amin noon ay siguro less than 50,000 na sa pera namin. So, hindi na kayo makapagtayo ng bahay. And I feel so bad sa akin kasi gustong-gusto ng asawa ko na magkaroon ng bahay pero wala akong magagawang plano. Paano akong makakaipon ng ganong kalaki? And then, puri ng Panginoon, late last year, naibalik ng kaibigan ko yung pera namin 100%. So, biyaya lahat ng Panginoon na gusto niya kami turuan to be satisfied sa Kanya, na yung sufficiency namin sa Kanya, hindi dahil sa pagtatrabaho namin, hindi dahil sa pag-ipon namin o sa galing namin sa pag-invest sa pera. And then, sinabi ng in-laws ko na doon kami magpatayo ng bahay doon sa bakanting lupa nila. So, biyaya ng Panginoon. Tapos, may mga tumulong sa amin na ilang kaibigan, iba, members ng church para makatipid kami sa materyales, sa labor, sa design ng bahay. At ngayon po ay simula February, so mga almost 3 months na kami po ay nakatira sa sariling bahay namin. At lahat po iyon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Wala po kami may pagmamalaki. And then, isa pa na tinuruan ako ng Diyos about humility. Kapag ikaw ay pastor, sanay kami na nasa harapan. Iba yung feeling na pinapakinggan ka ng mga tao. Iba yung feeling na nakatingin sa iyo mga tao. Tapos pagkatapos, pupurihin ka ng mga tao, i-affirm ka na good job, maganda yung sermon pastor, maganda yung pangunguna mo sa church. Na as much as I want to give yung glory ni God, meron sa heart ko na area sa heart ko na yung pagiging selfish, self-centered na, Lord, pengin naman kaunti na glory, na mabawasan yung para sa Panginoon. So, tinuruan ako ng Panginoon na makita na yung glory ng ministry, ng paglilingkod sa Kanya, ay hindi nasusukat sa dami ng mga tao na nakikinig sa akin o sumusunod sa leadership ko. 3 months, wala akong ministry. 3 months. Tapos, una na-enjoy ko yung mga ordinaryong bagay. At tinuro sa akin ng Panginoon that there is glory in the ordinary. Paghuhugas ng pinggan, pagawalis ng bakuran, pamimitas ng mangga, pagsisiga, pakipaglaro sa mga bata, paipagkwentuhan sa mga batang kapitbahay doon, pagsaway sa mga bata na matigas ang ulot na mimitas ng mangga namin. Na yung mga ordinaryong bagay na hindi ko masyadong ginagawa dati, na nakita ko yung there's glory kahit sa mga ordinaryong bagay. Na tinuruan ako ng Diyos to humble myself na gawin. Na at that time, na significant yung ginagawa ko dahil I'm serving my family. Na kahit na simpleng bagay, pagtatapon ng basura, pagliligpit ng kalat, pagmamap ng sahig. And there's glory doon sa mga ordinaryong bagay na yun dahil ginagawa natin yon sa paglilingkod sa pamilya natin, sa paglilingkod sa Diyos. And then, God taught me na yung anumang nangyayari sa church na maganda, meron akong contribution doon kasi I'm your pastor. Pero hindi ibig sabihin, it's because of me. It's because of the grace of God. Nung last 2 Sundays or 3 Sundays na umattend ako dito, tapos nakita ko na, wow, ang daming tao. Parang si Aldrin yata yung nagpipreach noon. May mga bago dito Dati hindi naman ito uma-attend. Nung ako ay nandito, nung wala ako, saka umattend. Yung parang, andun yung joy sa akin. At the same time, it's a humbling experience na mag-grow, usad yung ministry. And even yung mga leaders na magagawa nila yung responsibility faithfully, yung preaching ng word, yung leadership sa inyo, na kahit wala ako, it's a humbling experience para sa akin. And it's good for me. It's good for the church. So, kayo na may mga achievements, maraming accomplishments, maraming siguro sa school,
maayos sa trabaho, o maayos sa pamilya. Diba sanay-sanay tayo na ipopromote yung mga accomplishments natin sa, lalo na sa Facebook. Dati wala namang ganun eh. Diba, dati kapag, diba, meron ka mga tinanggap na medal, tapos magbahay-bahay ka, tapos pakita mo sa mga tao yung medal mo, yung award mo. Di ba? Ba? Ano yung taon to? Pero, ganun din naman ginagawa natin sa Facebook. May tinatawag pa nga ngayon na humble brag. Hindi ko alam paano naging humble yung bragging. Yung bang ipinopost mo yung mga kung ano yung meron ka, bagong sapatos, bagong buhok, bagong mukha. Yung mga ganun na minsan parang we want to be humble pero andun yung ano natin na, oy, tingnan nyo, meron akong bago. Oy, tingnan nyo, anak ko, ang daming awards sa school. Like, last year, nung unang taon na nag-aaral yung anak ko, sa awarding sa school, wala man lang math award yung anak ko. So sa isip-isip ko, kung kilala lang ninyo, kung sino yung tatay niya, tapos hindi nyo bibigyan ng math award yung anak ko. Tapos dito naman, nakatanggap siya ng math award. Tapos marami siyang medal ngayon eh. Tapos meron siyang kaklase na parang sinabihan niya yata na, bakit wala ka pang medal? So, pero sa loob-loob ko, kahit saan ako nangyari, andun yung, may math award yung anak ko. Ang daming medal ng anak ko. May pinagmanahan yan. Okay? Hindi ko naman siya ipopost, pero nararamdaman ko yun. So you need to check your heart. Ano yung heart natin sa mga achievement, accomplishments, o yung mga bagay na meron tayo? Do we feel proud of ourselves na nakakabili tayo ng ganung bagay, na na-achieve natin yon? Ay nakalimutan na natin to give yung all glory, lahat ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil lahat yon ay biyaya ng Diyos. Okay? Panghuli na po, pang-apat. So number 4, ministry. True Christian ministry is not about using other people for my own interests, but an overflow of the love of God in my heart. Pwede ba ipagbawal yung pangangampanya kapag linggo ng umaga? So true Christian ministry is not about using other people for my own interests, but an overflow of the love of God in my heart. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog. Ang tunay na ministeryo ay hindi tungkol sa paggamit sa ibang tao para sa sarili kong interes, kundi dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa puso ko. Alam natin yon na dapat tama yung motivation natin sa paglilingkod, tama motivation natin sa pagkatrabaho. Nung bago po ako nagpasto, syempre, excited ako, talaga sabik na sabik ako, sobrang passionate to serve God, to preach His Word, na pangunahan yung church na ito. Pero isipin niyo 7 years. 7 years. Kung ilang beses na ako nag-prepare ng sermon, ilang beses na ako nag-preach, ilang beses na ako nag-lead ng worship service, ilang beses na ako na nagkasal, nag-lead ng funeral service, ilang beses na ako nag-counseling, ilang beses na nag-lead ng mga meetings, trainings, teachings. So dumating yung time natural na yung excitement, yung passion, nababawasan kasi na parang nagiging professional, parang nagiging ritual, parang nakagawian na lang. At ayokong dumating sa point ng aking ministry na ginagawa ko lang to kasi kailangan kong gawin. Kailangan may mag-preach, kailangan may magpaso. Gusto ko maramdaman na hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. I want to serve God. I love this church. So, yun po yung prayer ko. For that 3 months, na ibalik na Lord, hindi man siya totally nawala. Hindi naman ibig sabihin parang wala na yung heart ko sa ministry. Pero yung love tank, na punuin ulit ng Diyos ng pag-ibig niya para yung anumang gagawin ko sa ministry, it's an expression, it's an overflow of the love of God. Hindi yung kung ano yung nakagawian lang, hindi yung kung ano lang yung nakasanayan, hindi kung ano lang yung ritual. It's not good. Diba sabi nga sa Colossians 3:14.
And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And whatever, Colossians 3:14. And then 17, and whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Mahalaga yung love sa church. Mahalaga na ginagawa ko for the glory of God, not for the glory of myself. Mahalaga na yung motivation ko sa ministry, hindi yung parang to feel yung love ninyo, kundi ma-express ko yung love na nanggagaling po sa Panginoon. So, paano ginawa sa akin yun ng Panginoon? Pinaramdaman ng Diyos for that 3 months kung gaano kalaki yung pagmamahal niya sa akin through this church. Kasi, nararamdaman ko yung love ninyo kasi I'm your pastor. Pero, malaking bagay sa akin na maramdaman yung love ninyo sa akin kahit na ako ay hindi ninyo pastor. Nakuha ninyo? That's why I really value, meron ako mga kaibigan dito sa church, talagang hindi nila ako tinatawag na pastor. First name basis. At kapag kasama ko sila, hindi ko nararamdaman na ako ay pastor. Hindi dahil wala silang respeto sa akin o paggalang, kundi yung bang andun yung genuine love and friendship. Na meron silang relationship sa akin kasi hindi ako yung pastor nila because I'm their brother, I'm their friend. So, malaking bagay po sa akin yun. So, 3 months, hindi ako pastor. Ngayon po, first time ko naramdaman. Siguro naramdaman ng iba sa inyo. Di ba parang naghahanap din kayo ng bibisita sa inyo sa bahay. So, naghahanap po ako ng ganon. So parang, nakalipat na kaming bagong bahay, sino kaya ang bibisita sa akin? So nakalipas yung ilang araw, bakit wala pang bumibisita sa amin? Okay? Sino bang pastor ng church na yan? Hindi ako dalawin. Okay? Hindi naman ako nagtampo sa church. Pero andun yung longing na namimiss ko yung church. Kaya nung may time na may sumulpot sa bahay, okay, nag-text, dumalaw, tapos sila pa nagdala ng pagkain, tapos sila pa yung nag-encourage, sila yung nag-pray sa amin. So napakalaking bagay po sa akin yun, na maramdaman yung pagmamahal ng church sa amin. And nakatulong sa akin na mas na-miss ko yung church. Na excited, yung last 3 weeks, excited na akong bumalik sa church. Nung may isang time, Easter Sunday, di ba, 5 a.m. dito, matin kami sa Sabang, 6:30 doon eh. So punta kami mga past 6 na, o magsi 6:30 na, tapos dito kami dumadaan eh, doon sa kabilang street. Kasi kapag dito ako dumaan, baka maliko ako at nag-aalmusal na kasi kayo siguro noon. Andun yung excitement sa akin na gustong-gusto ko na that time makasama kayo nung Easter Sunday. Pero syempre nag-commit ako sa Panginoon to set yung boundary na yun for that time. And then so yung last 2 weeks na kasama nyo na ako nag-worship dito, I really love worshiping with this church. Na kahit hindi ako tumatayo sa hub, nakikinig ng mensahe, na nag-worship kasama ninyo. So, God increased my love for this church. At pinaalala sa akin ng Panginoon na ako'y maglilingkod sa inyo, ako'y magpapaso sa inyo, hindi para gamitin ko kayo to feed my ego o para kayo maging accomplishment or project ko, but an expression of the love of God na ipinadama sa akin. And I hope and pray na mas maramdaman po ninyo ngayon, sa susunod na araw, yung pagmamahal ko sa church na ito. Kaya po yun yung sermon series natin about love to love. Encouragement ko sa inyo na kailangan po nating lahat na magpahinga. Para mag-increase yung love natin sa Panginoon. Para mas magkaroon tayo ng maraming oras na kausapin siya, na makinig sa Kanya, na ibukas ang puso natin para sa Kanya. Para mag-increase din yung love natin para sa isa't isa. Kayo mga nagsiserve sa ministry, mga pastors, kumusta po yung ating puso sa paglilingkod? Ano ba yung love natin para sa bawat isa?
O nasanay na tayo sa ginagawa natin, sa ritual na ginagawa natin. Baka kailangan din po natin magpahinga. And so I want to encourage you. Kayo na mga napapagod sa pagtatrabaho, o maaaring napapagod na kayo sa ministry, magpahinga po kayo. Ilagay ninyo sa kalendaryo ninyo yung araw ng pagpapahinga ninyo. Huwag niyong isipin na, ay kapag natapos na yung gagawin ko, kapag natapos na yung trabaho, tsaka magpapahinga ako. May sasabihin po ako sa inyo. Hindi matatapos ang trabaho. Hindi mauubos ang gawain. Mamamatay ka na, maubos ang lakas, nandyan pa yan. So hanggang tuminga ka, may lakas ka pa, magpahinga ka. If you feel burnout or stress sa ministry, sa masakit ulo mo, sa trabaho, magpaalam ka sa boss mo, o pagka sa ministry, I encourage you, pati si Pastor Marlon, pati mga Grace Camp leaders, saka ministry team leaders, magpahinga po tayo. Hindi masama na magpahinga. Pero sabi ko, syempre, huwag sabay-sabay. Huwag yun namang, andito na si Pastor. Wala naman ako makakatulong na, okay? Isa-isa po, schedule natin yan. Lagi po natin tandaan, na yung mga shinare ko sa inyo na lessons, maring nag-notes kayo, napakinggan ninyo. Pero hindi naman ninyo matututunan yan sa pakikinig lang ngayon. Kung hindi kayo magpapahinga, kung hindi kayo maglalaan ng oras para makinig sa Diyos, makipag-negotiate, makipag-deal sa Panginoon, hindi po ninyo matututunan yon. Tandaan po natin, mas mahalaga sa Diyos ang puso natin kaysa sa trabaho natin o sa ministeryo natin. Huminto ka, magpahinga ka sa trabaho, tandaan mo, mas mahalaga ang puso mo kaysa sa trabaho mo.